Mapagpalang araw po. Sana po suportahan nyo aking channel. Para po sa donation, ito po ang GCash number 092984676699 para po marami tayong ma-unlock pa ng mga kabanata. Maraming salamat po. Ang tagapagligtas. Kabanata 2141 hanggang Kabanata 2150. Kabanata 2141. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Makakapunta ako sa Bainbridge hanggat gusto ko at wala ni isa sa inyo ang makapagsalita tungkol dito, prangkang sagot ni Billy. Namula ang mukha ng mga tao sa sinabi niya. Ikaw. Si Billy ay palaging naka-unhinged. Ang masama pa nito, mayroon din siyang hindi masusukat na martial arts skills bilang kanyang suporta. Gayunpaman, ang tunay nilang kinatatakutan ay ang Panginoon ni Billy. Noong una, inakala nila na inilagay ng Bain family ang guest card ni Billy sa mesa para lamang ipakita. Hindi nila inaasahan na talagang pupunta siya sa Bainbridge. Gayunpaman, tumawa sila habang nagpapalitan ng tingin nang maalala nila ang away ni Billy at ng mga Nolan. Kaya naman, hindi na sila nag-uusap at bumalik sa kani-kanilang upuan. Naiinis na sambit ni Billy at hindi sila pinansin. Matthew, halika dito. Umupo ka sa upuan ko. Gayunpaman, bagamat gumalo, maririnig ang mga yabag mula sa pinto. Ikaw ba si Dr. Matthew Larsen? Narinig ang tanong bago pa man nila makita ang mga tao. Ang lahat ay umayo sa kanilang likuran nang makita ang ilang matatandang naglalakad sa sala dahil ang mga matatanda ay pawang mga elite mula sa Cathays Union of Medical Practitioners. Ang nasa harap ay si Gustav Bauer. Siya ang unang disipulo ni Longbeard at isang sentral na figure ng Union. Pagpasok ni Gustav sa pinto, lahat ay tumayo at nagmamadaling lumapit sa kanya. Ginoo. Bauer, matagal na. Isang kaaya-ayang sorpresa na mabangga kita dito. Ginoo. Bauer, kalahating taon na ang lumipas simula nang magkakilala tayo. May oras ka ba? Naghanda ako ng alak para sa iyo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Gustav ang pambabula ng lahat at lumapit siya direkta. Si Dr. Larsen, hinihintay kitang makilala. Tunay na nailigtas ng iyong reconstruction pill ang reputasyon ng industriya ng medikal ng Cathay. Pagkatapos, pilit niyang hinila Matthews braso nang hindi naghihintay ng sagot at kinaladkad siya patungo sa mesa na CAUMP. Halika. Umupo tayo at mag-usap. Sa sandaling iyon, tinuya ni Billy ang mga tao. Sup. Sa totoo lang, Matthew, hindi ako makakasama sa iyo. Magpapababa sa status niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumunta sa upukan niya. Ang mga tao ay nanatiling nakaugat sa sahig at awkward na nagkatinginan sa isa't isa. Bago ito, nagtatawanan pa sila matiwat kahit na nagkaroon ng apdo upang ipahayag na siya ay hindi sapat na karapat-dapat nang umupo sa kanila. Ngunit ngayon, nakaupo siya sa pangunahing lugar ng panauhin kasama ang mga matatanda mula sa Union, masayang nag-uusap. Sa likod bahay ng Bain Manor, nakaupo si Marisa sa isang pavilion. Nagsuot siya ng pulang damit na may pilak na nakabalangkas sa pattern at may hawak na gintong tungkod. Kahit na ang kanyang buhok ay kulay abo, siya ay mukhang masigasig sa kabila ng kanyang mabait na mukha at namumuno sa presensya. Sa harap niya, nakatayo si Anthony na may plaster sa kamay at ang iba pang Bain family, na binugbog ni Matthew. Narinig ko, Matthew, may kinalaman ba sa nasugatan mong braso? Sisigat na sana si Anthony nang mapansin niya sa gilid ng kanyang mga mata na si Roxanne, na nakatayo sa tabi ni Marisa, ay nagpaparamdam sa kanya. Nakuha niya ang signal at sinabing, "Kasalanan ko. Wala itong kinalaman, Matthew." Matapos ang ilang oras niyang kasama Matthew, napagtanto ni Matthew hindi kasing sama ng inaakala niya. Matthew gwapo at maganda ang ugali. Tsaka magaling siya sa medicine at martial arts. Ang lalaking katulad niya,
ay bagay na bagay kay Roxanne. Noong una, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magsabi ng magandang bagay Matthew, pero umiling si Marisa sa sagot nito. Kaya naman, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig sa isang click. Matthew sasali sa pagdiriwang ng kaarawan. Malalaman ko kung ano ang gawa niya kapag nakita ko siya. Pagkatapos, tumayo si Marisa at naglakad patungo sa party kasama ang iba pang nakabuntot sa likuran niya. Kabanata 2142. Sa totoo lang, hindi talaga gusto ni Old Mrs. Bana Matthew, at nakita pa niya siya na medyo hindi kaaya-aya. Sa kanyang palagay, Matthew malamang pinagplanuhan ang lahat. Sinadya niya sigurong saktan ang braso ni Anthony para lang magamot niya ito gamit ang superior niyang medical skills. Sa paggawa nito, hindi lamang makonsensya si Anthony, ngunit magkakaroon din siya ng pagkagusto sa kanya. Sanay siya sa paglalaro ng carrot after stick, kaya walang nakapansin ng mali. Napakabata pa niya pero tuso na siya. Hindi nakakagulat na si Roxanne ay ganap na nasa ilalim ng kanyang spell at siya ang nasa isip niya sa lahat ng oras. Samantala, hindi siya mapakali na mag-aksaya ng isang segundo sa iba pang regular na miyembro ng Bain family. Nang isaalang-alang niya ang lahat ng mga salik na ito, itinuring niya iyon Matthew sadyang sinusubukang makapasok sa magagandang aklat ng pangunahing pamilya ng Bain family. Marahil ay naisip niya na gagamitin niya ang Baines bilang isang stepping stone upang palawakin ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng pag-leeching sa kanila dahil sila ay isang makapangyarihang Ilya. Sa kabilang banda, ang lahat ay naghihintay na sa tuwa. Kaya, nang lumitaw ang matandang ginang Bain, tumayo silang lahat para salubungin siya. Ipinanganak sa isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa, ang matandang ginang Bain ay mula sa Harding family at ang kanyang pagkadalaga ay Marisa Harding. Ang kanyang pamilya ay namuhunan sa Marshall League mula noong siya ay bata pa at nagkaroon ng hindi mabilang na mga alagad sa loob ng organisasyon. Sa paglipas ng mga taon, marami sa mga disipulong iyon ay mahalaga at maimpluwensyang mga tao sa Marshall League. Nang makaupo na siya sa gitnang upuan, agad na nagsimula ang lahat ng pagbati sa kainikang kaarawan sa ngalan ng grupo na kanilang kinakatawan. Maligayang kaarawan, matandang ginang Bain. Hangad namin sa iyo ang mahabang, malusog na buhay. Masayang sagot ni Marisa sa kanila. Thank you for taking out of your busy schedules to attend my birthday party. Ako ay lubos na ikinalulugod sa iyong presensya. Mangyaring maging mahinahon at umupo sa iyong mga upuan. Pagkatapos nito, lahat ay umupo sa kani-kanilang mga upuan, at oras na para sa isang mahalagang bahagi ng piging pagsisiwalat ng mga regalo. Ito ay dapat na maging isang paraan upang ipahayag ang mga saloobin ng mga bisita na dumalo sa handaan. Ngunit ito ay unti-unting naging isang kompetisyon dahil sa pagiging makasarili at walang kabuluhan. Ang Dameron family ng Bainbridge ay nagpapakita ng isang 3-foot angel sculpture. Nang magsimulang magsalita ang Master of Ceremonies, ang mga ingay mula sa karamihan ng tao ay natahimik at ang silid ay tumahimik bago ang isang round ng nagulat na hingal ay umalangaw-ngaw. Habang nagtataka ang lahat, ang eskultura na gawa sa ginto ay dinala sa silid ng 10 malalakas na lalaki na may matinding kahirapan. Ang eskultura ay kumikinang ng maliwanag at may mga katangiang parang buhay. Bilang karagdagan, ito ay gawa sa ginto at nililok ng kilalang pambansang eskultor ng bansa, si Chris Morris. Ang halaga ng regalong ito ay hindi kukulangan sa 270 milyon, at ang higit na nagpahalaga dito ay ang katapatan sa likod ng gayong regalo. Pagkatapos ng lahat, inihayag na ni Chris Morris ang kanyang pagre-retiro ilang taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang edad. Gayunpaman, nagawa siyang hikayatin ni Aurelius mula sa pagre-retiro. Hinangaan ni Marisa ang rebulto sa harapan niya habang tumatango siya at nakangiting sinabi, "Salamat sa regalo, Mr. Dameron. Malit na tanda lang ng sincerity ko. Natutuwa akong nagdulot ito ng ngiti sa iyong mukha. Muli, nais kong kumatawan sa Dameron family at hilingin sa iyo ang isang maunlad,
mahabang buhay. Napuno ng pagmamalaki si Aurelius nang bumalik siya sa kanyang upuan habang ninanamnam ang mga titig ng pagkamangha mula sa karamihan. Ang pamilya ng Lullaby ay nagtatanghal ng isang anti-gum pagpipinta mula kay Sir Micah, isang set ng mga florera ng porselana, at isang pares ng bihirang jade. Naway matamasa ng matandang Ginang Bane ang mahabang buhay ng kasaganaan. Isa-isang ibinalita ang mga regalo mula sa pamilyang Lullaby, na sinundan ng mga hingal ng pagtataka mula sa mga tao dahil hindi kapani-paniwalang bihira ang mga antik na iyon. Lalo na ang drawing mula kay Michael Wicaedel, na napakabihirang na kahit pera ay hindi mabibili. Nako! Hindi interesado si Marisa sa mga bagay na ito. Ngunit naunawaan niya na ang Lullaby family ay sinusubukang gamitin ang pagkakataong ito para ipasa ang mga regalong ito sa kanyang asawa kaysa ibigay ito sa kanya bilang kanyang mga regalo sa Karawa. Kung tutuusin, isang kilalang katotohanan sa lungsod na siya ay nasiyahan sa pagkolekta ng mga antik. Ang hari ng Timog, si Master Levi, ay naghandog ng isang pares ng jade, at ang walang kapantay na esprimador, si Mr. Heath Solis, ay naghandog ng isang espada. Namutla ang kanilang mga regalo kumpara sa mga mula sa Damren at Lullaby families. Kahit na sila ay hindi karaniwan, halos hindi nila maihahambing sa mga nauna sa kanila. Gayunpaman, ang 6 na hari ay walang relasyon sa 10. Pinakadakilang pamilya at palagi silang nag-aaway sa isa't isa sa dilim. Ito ay isang bukas na lihim, at ang mga regalo ngayon ay pangunahing upang mapanatili ang harapan ng kagandahang asal at kapayapaan sa pagitan ng bawat partido. Kabanata 2143. Unti-unting natapos ang gift presenting ceremony matapos siyang magpasalamat ni Marisa sa bawat regalo. Samantala, hindi maiwasan ni Roxanne na mag-alala dahil nabalitaan na niya sa mga katulong na may ilang miyembro ng kanyang pamilya ang nagdulot ng gulo para sa Matthew. Nagpaalam lang siya matutungkol sa kaarawan ng kanyang lola mga 1 linggo na ang nakalipas. Dagdag pa, kailangan niyang dumalo sa pagsasanay, kaya halos wala siyang bakanting oras upang ihanda ang regalo sa kaarawan. Kung masyadong humble ang regalong ibibigay niya, kukunin na lang ulit siya ng iba, naisip niya, at mas lalong lumalim ang inis niya para sa kanyang pamilya nang tumingin siya sa kanila. Matthew Larson mula sa Timog ay nagtatanghal ng 2 bote ng Ultimate Tonic na alak at 1 bote ng Renewal Pill. Ang 2 regalong ito ay ang ideya ni Gma matapos maglaan ng oras at pagsisikap na likhain ang mga ito. At nakuha lamang niya ang mga pangunahing sangkap ng alak sa pamamagitan ng walang kahihiyang pagtatanong sa iba pang mga alagad ng nakatagong sekta para sa kanila. Bilang karagdagan sa iba pang mga halamang gamot, mayroong kabuuang 79 na sangkap ang ginamit para sa samahan, at ito ay natapos lamang pagkatapos ng 1 linggo ng catalyzation na may nimbus. Ang alak ay mahusay sa pampalusog at pagpapalakas ng katawan. Tulad ng para sa tableta, ang iba pang mga sangkap ay talagang napakasimpleng bilhin, ang tanging bihirang sangkap ay ang ugat ng snow lily mula sa mga bundok. Gayunpaman, higit sa 400 sangkap ng subsidiary ang ginamit, at ang proseso ng produksyon ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Bukod dito, Matthew kailangang tumutok sa proseso, gamit ang kanyang nimbus upang ayusin ang mga epektong panggamot ng tableta, at dumating lamang ito sa anyo ng tableta pagkatapos ng 2 araw ng patuloy na pagpipino. Kung hindi siya gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang, hindi siya kumpiyansa na ang lel na ito ay magiging matagumpay. At ang mga epekto ng tableta ay walang alinlangan na namumukod-tangi, dahil maaari nitong ilabas ang mga patay na selula sa katawan at mabawi ang nawalang enerhiya. Sa mga tuntunin ng karaniwang tao, maaaring makamit ng isang tao ang mas mahabang buhay sa pamamagitan ng pamamaraang ito. Kung ito ay ibinebenta sa regular na merkado, hindi nakakagulat na tawagin itong isang miracle pill. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay hindi alam ang halaga nito. Matapos ipahayag ng Master of Ceremonies Matthews mga regalo,
Tumahimik ang silid ng ilang segundo bago ito sinundan ng panunuya. Haha! Ultimate tonic na alak. Layan ang makikita mo mula sa mga taong nagbebenta ng pekeng alak sa mga tusong eskinita, at maaari kang makakuha ng isang buong abaong para sa mga mani. At tungkol saan ang pill na iyon? Kapag nagtatanong, malalaman mo lang mula sa pangalan mismo. Masasabi ko na isa pang bagay ang ibinebenta ng kwek-kwek sa mga eskinita. Ito ay katawa-tawa. Hindi ba siya nahihiyang mag-present ng mga ganito bilang birthday gifts? Hindi naman siya nag-aalala na itapon siya ng mga beans, di ba? Napakamayabang niyan. Paano nakakalusot ang dukha na ito? He's completely dragging our statuses down with his presence. Kung ang Larsen Gay na ito ay may kaunting dignidad at kaalaman sa sarili, dapat na siyang umalis dito mag-isa. Nang makita ng mga tao na dumalo ang Dameron family na kumukuha sa kanya, ang iba ay nagtinginan matubilang isang nakasisira na sumali sa saya. Dahil dito, unti-unting sumali ang iba na nanonood lang ng palabas dahil sa emotional rife na nilikha nila. Parang mas mataas lang sila sa ibang tao hanggat matagumpay nilang napahiya sila. Sa kabilang banda, mas nababalisa si Roxanne kaysa dati nang makita niya ang sitwasyon na hindi na makontrol. Kung alam kong mangyayari ito, inihanda ko na sana ang regalo Matthew. Sa kaibahan sa iba, ang mga bihasang doktor mula sa CAUMP ay nagsuot ng solemn na hitsura na nahulog sa malalim na pag-iisip. Walang mga karaniwang sangkap para sa isang tonic na alak, at ang mga epekto ay lubhang nag-ilba depende sa paraan at mga sangkap na ginamit. Sa madaling salita, mayroon itong napakababang linya ngunit mayroong maraming puwang para sa napakalaking pagpapabuti. Kaya, maaari ring lumikha ng isang gamot na pampalakas na may mga natitirang epekto. Kung tungkol sa tableta, may malabong impresyon si Gustav dito sa kanyang isipan, ngunit tila hindi niya ito maalala kahit anong mangyari. Baka siya lang ang nakakaalamatewang mga kasanayan ni sa paglilinang ng mga table task dahil kahit ang kanyang master, si Mr. Phantom, ay namangha sa reconstruction pill. Sa pag-isip nito, gusto niyang magtanong sa paligid ng palihim, ngunit ang ideyang ito ay nag-ambala bago niya maisakatuparan ito. Ako ang naging bita Matthew. May masasabi ba tungkol dito? Nakahinga ng maluwag si Roxanne nang makita ang taong dumating. Sa wakas nandito na si Lolo. Nang magtanong ang matandang Mr. Bane, ang mga taong nagtatawanan pamatiwagad na itinikom ang kanilang mga bibig. Walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin ang panauhin na personal na inimbitahan ni Old Mr. Bane. Kabanata 2144. Natahimik ang maingay na piging sa pagdating ng matandang Mr. Bane, na tila dinadala ang bawat hakbang na may bug zone ng enerhiya habang tumatawid sa silid. Kapag nasweep ang kanyang mga mata sa buong silid, ang mga tao na sneered sa matulakas na pinipigilan ang kanilang mga hininga. Noong una, naisip nila iyon makakarating lang sa handaan dahil sa koneksyon niya kay Roxanne. Ito ay hindi sa loob ng kanilang mga kalkulasyon na ang matandang Mr. Bane ang personal na nag-imbita sa kanya. Hindi lamang sila nauwi sa walang benepisyo, ngunit nag-iwan din sila ng masamang impresyon sa Old Mr. Bane. Sa pagtatapos ng araw, ito lang ang magagawa nila upang pigilan ang kanilang mga sarili sa paghampas sa kanilang mga mukha dahil sa pagsasalita ng higit sa kinakailangan. Samantala, mabilis na nagtungo sa pangunahing guest area ang matandang Mr. Bane at lumapit sa mesa ng CAUMP. Biglang sumilay ang ngiti sa kanyang orihinal na walang ekspresyon na mukha nang mapansin niya ang mga tao doon. Salamat sa paglalaan ng oras para dumalo sa piging na ito sa kabila ng iyong abalang schedule, Mr. Bauer. Iyon ang katotohanan. Kamakailan, ang CAUMP ay naging ulol dahil napuno sila ng paghahanda ng Holy Doctor Competition. Dagdag pa rito, ilang nakatataas na matatanda mula sa Unyon ang humarap sa ilang emerhensya at matagal nang hindi nakikita sa publiko, na nakatambak.
naman ng trabaho para kay Gustav at sa iba pa. Bahala ka, Old Master Bane. Ito ay isang mahalagang kaganapan, at kahit naabala ako, kailangan kong maglaan ng oras. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang huminto ng may pagtataka sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang masiglang matandang Mr. Bane na nagliliwanag ng malusog na ningning. Old Master Bane, gumaling ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Naaalala pa rin niya ang hitsura niya noong huli silang nagkita. Ang lalaking nauna sa kanya ay puno pa rin ng ende karamdaman. Lumalim ang ngiti sa mukha ng matandang Mr. Bane. Nagkataon akong nagmete miraculous na doktor at pinagaling niya ako ng buo. Higit pa rito, nakagawa pa ako ng ilang tagumpay sa aking martial arts sa tulong niya. Natigilan si Gustav sa kanyang sagot dahil kahit ang kanyang amo ay walang magawa sa mga matigas na sakit ng matandang Mr. Bane. Nasa lungsod na ba si Mr. Phantom? Hindi pwede iyon dahil kami ang unang makakainag ng kanyang pagbabalik. Maaaring ito ay Matthew, tapos. Halos agad-agad, ma-shoot down ang katawa-tawa ideya sa kanyang ulo. Kahit na Mato nagsimulang mag-practice ng panggagamot sa sinapupunan ng kani-angina, hindi siya gaanong sanay sa murang edad. Ang iba ay hindi napansin ang pagbabago sa Old Mr. Born noong una, ngunit pagkatapos itong sabihin ni Gustav, natanto nila na may napakalaking pagbuti sa kanyang kalusugan at enerhiya. Bilang padre de pamilya, ang matandang Mr. Bane sa una ay may hindi maarak na mga talento sa larangan ng martial arts. Sa kasamaang palad, 70% ng kanyang lakas ay napigilan dahil sa mga karamdamang kanyang dinanas. Ngunit ngayon, ganap na siyang gumaling at nagkaroon pa ng pag-unlad sa kanyang pagsasanay, na lalong nagpasindik sa makapangyarihan na Bane family. Tapos, biglang nagsimulang magtanim ng iba't ibang pag-iisip ang lahat. Ngunit nag-init ang kanilang mga mata nang makita nila si Roxanne, na nakikita nilang direktang landas sa tagumpay kung ang isang tao sa kanilang pamilya ay maaaring pakasalan siya. Hanggat sila ay nagtataglay ng kahit na pinakamalit na koneksyon sa Bane family. Alinman sa kanilang impluwensya ay aakyat sa langit at makakasama sa hanay ng 10 greatest families ng Bainbridge, na isang ranggo na hindi katulad ng iba. Ang isang pagkakaiba lamang sa ranggo ay nangangahulugan ng napakalaking pagkakaiba sa lakas at kapangyarihan, at bigla-bigla, nalipat ang pokus ng piging. Nang matapos ni matandang Mr. Bane ang kanyang casual na pakikipag-usap kay Gustav, pumunta siya sa host table at Yumap Zero sa tabi ng kanyang asawang si Marisa. Sa paglipas ng mga taon ng kanilang pagsasama, alam niya ang personalidad nito tulad ng likod ng kanyang kamay at alam niyang hindi siya nasisiyahan Mato dahil sa nangyari kay Roxanne. Siguradong napansin din ito ng mga halimaw na iyon, kung hindi sila magiging masungit sa panahon ng piging. Sa pag-iisip nito, lumapit siya kay Marisa at may ibinulong sa tenga nito, at pagkatapos nitong tumanggaw ng may pag-aalinlangan, tumayo ito at tumingin sa buong silid. "Nasaan Matthew?" tanong niya sa mahigpit na boses. Ipinagpalagay ng karamihan na ang matandang Mr. Bane ay gustong samping Mato dahil sa mga red along dala niya. Bagamat ang mga regalo sa kaarawan ay sinadya bilang isang tanda mula sa mga panauhin sa ibabaw, ito ay tila mapanlate kung ang regalo ay masyadong casual. Kabanata 2145. Ang regalo sa kaarawan ay nagpapahiwatig ng katayuan at dignidad. Halimbawa, kahit na hindi magkakaibigan sina Levi at Heath sa mga Banes, marangal ang mga Reg along iniharap nila. Iyon ang unang beses na nagkakilala sila ng isang katulad Matthew, na may binili sa isang madilim na eskinita at ginamit bilang regalo sa kaarawan. Young lad maghanda upang pagdusahan ang wraith ng Old Mr. Bane. Sa sumunod na segundo, hindi maiwasan ng lahat na umasa na makita sila Mato pinagsasabihan ni Old Mr. Bane. Noon lang, Matthew dahan-daang tumayo sa gitna ng mga tao. Habang tuwang-tuwang nanonood ang lahat, inayos niya ang kanyang damit at inayos ang kanyang postere bago dahan-daang yumuko.
Oo, Master. Ano? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat na parang mga bola ng golf, at ang ilan ay nanggigigil na patayo. Narinig nilang lahat na tinawag niya si Old Mister Bane bilang Master. Bago nila may rehistro ang nangyayari, tumanggo si matandang Mister Bane at sinabi sa seryosong tono, "Halika, Matthew." Nang lumabas ang mga salita sa kanyang labi-mato, bumilis ang tibok ng puso ni sa paghusga sa paraan ng pagdala ng matandang Mister Bane sa kanyang sarili. Naisip niya na gusto niyang formal na tanggapin siya bilang isang disipulo ngayon. Sa kasamaang palad, abala siya sa cultivation at training kamakailan. At ang tanging oras na makakapagbakante siya ay ginamit sa paghahanda ng mga regalo sa kaarawan ni Marisa, kaya wala siyang oras upang ihanda ang nakagawiang emolument para sa mga seremonya. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, maaari na iamang niyang kagatin ang bala at maglakad pasulong. "Narito ako, guro," sabi niya, iumuhod ang isang tuhod sa sahig. "Kunin ang ruler," sabi ng matandang Mister Bane at inabot ang kamay. Pagkatapos, may nagmamadaling naglagay ng isang kahoy na ruler na may nakaukit na salitang Bane sa kanyang nakalahad na kamay. "Sa pagsama sa akin bilang aking huling disipulo, kinakailangan para sa iyo na magmana ng martial arts at espiritu ng mga Banes at magdala ng kaluwalhatian sa pangalan. Kalakip nito, mayroon akong 3 payo bilang iyong guro. 1. Laging unahin ang kabaitan, huwag gagawa ng masama, at walang masamang pag-iisip," aniya at tinapik ang ruler. Matthew, mabigat ang kaliwang balikat ni 2. Umiwas sa pagmamataas, umiwas sa kasiyahan, at manatiling tapat sa iyong puso. Dama po ang pangalawang tapik sa kanyang kanang balikat. 3. Igalang ang iyong guro at nakatatanda, at mahalin ang mga kabataan. Sa wakas, ang huling tapik ay nahulog sa kanyang likod. Pagkatapos, Matthew yumuko at sumaludo. "Iningatan ko ang iyong mga payo sa aking puso, guro." Noong ang martial arts ay nasa tugatog ng kanilang impluwensya. Ang ritual na ito ng apprenticeship ay mahalaga, at ang 3 payo ay sumasalamin sa paraan ng pagiging isang tao, ang paraan ng pagsasanay sa martial art, at ang paraan ng master. Higit pa rito, ito ay hindi lamang isang pandiwang pahayag dahil ang sino mang labag sa mga tuntunin ay patalsikan ng kanilang Panginoon. Ang mga highlight ng seremonya ay tapos na, at ngayon, ang disipulo ay kailangang iharap ang emolument sa kanyang master, na isa ring mahalagang bahagi. Nako, ito ang nakalagay Matthew niya sa dilema dahil wala man lang siyang pinaghandaan. Nang lumipas ang mga segundo na walang nangyayari, napansin ng lahat kung ano ang mali, parang Matthew ay hindi naghanda ng kahit ano bilang isang emolument. Matthew ay ang tanging alam nila na may mga pisngi upang kilalanin ang isang master na walang laman na mga kamay. Bagamat tanda lamang ang mga emolument, nababanaag nito ang sinseridad at saloobin ng alagad. Kasabay nito, kinakatawan nito ang mukha ng master. Sa pag-isip nito, nagningning ang mga mata ng lahat na para bang nakikinita na nila ang matandang Mister Bane na binabaligtad ang buong seremonya ng pag-apprentice sa galit, at sa pagkakataong iyon, Matthew, na lubos na nagpahiya sa kanya, ay maaaring makalimot sa anumang pagkakataong mabuhay sa Bainbridge. Habang naghihintay sila sa paghihintay, muling nagsalita si matandang Mister Bane. "Kalimutan na natin ang mga regalo at iba pa. Hindi mo ba dala yung alak at pills kanina? Kukunin natin ang mga iyon bilang mga emolument." Ha! Sa sandaling ipahayag ng matandang Mister Bane ang kanyang desisyon, nalaglag ang panga ng lahat sa nakatulalang katahimikan. Nangyayari ba talaga ito? Ginamit lang ba talaga niyang emoluments ang mga birthday gift ng asawa? Bagamat akala nilang lahat ay hindi ito naririnig at lubos na katawa-tawa, ang kahulugan sa likod ng kilos na ito ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Ang konserbatibo at mahigpit na matandang Mister Bane ay talagang lumabag sa mga patakaran, na nagpapakita kung paano niya nagustuhan ang kanyang bagong kinikilalang huling disipulo.
Habang tumatagal ang mga tao sa katotohanang iyon, ang kanilang paninibugho ay lumaki ng hindi mapigilan. Isang minuto pa lang, pinagtatawanan na ng lahat Matthew, ngunit umabot sa langit ang kanyang katayuan ngayong siya na ang huling disipulo ni matandang Mr. Bane. Ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat sa gayong karangalan? Abay napapanganga na lang sila sa nagngangalit na galit. Maaari lamang silang manood ng malungkot bilang matnulumuhod sa lupa at nagsagawa ng seremonya. Kabanata 2146. Ang matandang Mr. Bane ay palaging mapagpasyahan at mahusay. Kaya, pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya ang isang server na dalhin ang mga regalo sa kaarawan matudinala. Walang kakaiba sa packaging ng alak, ngunit nang mabuksan ang bote, napuno ng makapal na aroma ang hangin. Hindi napigilan ng lahat na makaramdam ng lakas ng loob sa pamamagitan lamang ng simoy ng matamis na bango mula sa bote ng alak. Kaya naman, nang makita nilang dahan-daang umaagos ang kulay amber na likido sa baso, hindi naiwasang maglaway ang mga mahilig sa alak sa silid sa nakita. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga katayuan ay naghihigpit din sa kanila sa mga kulong ng marangal na poise. Kaya, nakatitig lamang sila sa alak na may pananabik na mga mata. Gayunpaman, ang old Mr. Bane ay kinuha lamang ang mga bagay sa mahabang hakbang. Kahit na hindi niya alam matufurlong, alam ni matumaayos ang karakter. Kung ito ay isang bagay na ordinaryo, ang kanyang huling disipulo ay hindi sana dinala ito sa piging ng kaarawan. Bukod dito, ang matandang Mr. Bane ay isang mahilig sa alkohol sa simula. Sa kasamaang palad, napilitan siyang palitan ng tsaa ang kanyang mga inumin dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Kaya naman, nang ang gayong masarap na alak ay inilagay sa harap niya, ang pananabik na itinago niya sa loob ng maraming taon ay nagising. The second hand he's touched the glass, dali-dali siyang pinigilan ni Albert na nasa tabi niya. Guro, hindi ka maaaring uminom ng anumang alkohol. Ito ang piyamato nagbigay, at naalala ito ni Albert hanggang ngayon, ang unang masigasig na matandang Mr. Bane ay nag-alinlangan sa napapanahong babala ni Albert at ibinaling ang kanyang tingin sa Matthew. Matthew naiintindihan niya ang nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Kaya, humakbang siya at nagpaliwanag. Huwag kang mag-alala, Albert. Ang alak na ito ay espesyal na naproseso, at ang nilalaman ng alkohol ay sumangga sa pamamagitan ng mga pores at paghinga bago pa ito umabot sa tiyan. Kaya, hindi maaapektuhan ang kalusugan ni Master Bane kung uminom siya ng alak na ito. Kaagad na inihagis ng matandang Mr. Bane ang lahat ng kanyang alalahanin sa labas ng bintana habang pinupulot niya ang baso at tinapos ito ng sabay-sabay. Pagkatapos, sa ilalim ng anticipatory na titig ng lahat, huminga siya ng malalim at umungal, masarap. Ito ay tulad ni Gmathawani, isang matamis, malambing na lasa ang kumalat ng ang alak ay pumasok sa bibig at ito ay dumulas ng maayos sa ialamunan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay nakarating sa tiyan, lahat ng alkohol ay sumangga. Sa kanyang labis na kasiyahan, Matthew ay mapanlikha din. Na pinalitan ng malakas, mabangong lasa ng alkohol ng matamis na timpla ng mga halamang gamot. Si Gustav, na nakaupo sa malapit, ay hindi mapakali nang mapansin niya kung gaano kasaya ang matandang Mr. Bane. Nakikilala niya ang hindi bababa sa 30 halamang gamot na ginamit lamang mula sa aroma lamang. Alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa tonic na alak pagkatapos gumugol ng ilang dekada sa pag-aaral ng medisina. Ang mas maraming mga halamang gamot na ginamit. Ang mas malakas na panggamot na mga epekto ay magkakaroon sila, ngunit walang taros na pagdaragdag ng anumang mga halamang gamot sa proseso ng paggawa ng serbesa ay hindi sapat. Ang bawat halamang gamot ay may sariling mga katangiang ang mga nakapagpapagaling na katangian ng bawat halamang gamot ay makakaimpluwensya sa isa't isa. Sa makatuwid, kung hindi sila na proseso ng maayos, ang tonic ay magiging lason. Natural na nakita ng matandang Mr.
Bane ang sabik na ekspresyon sa mga mukha ng mga miyembro ng CAUMP. Kaya, inutusan niya ang mga server na ihain ang alak kay Gustav at sa iba pa, na naiinip na ang pagtap sa kanilang mga paa. Hindi sila nagdalawang isip na kunin ang baso at sumangot bago pumikit, nag-analisa ng mabuti. Sa maikling prosesong ito, nagulat sila na mas na-refresh sila kaysa dati. Bilang isang elder ng medical union, mas nababahala si Gustav tungkol sa pagkakatugma at pharmacology ng alak. Ang kanyang mga alalahanin ay inilagay sa pahinga lamang pagkatapos ng isang paghigop, isang malit na paghigop, ang kanyang katawan ay unti-unting nakaramdam ng sigla. Habang siya ay nakatali sa trabaho kamakailan. Ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay nagsisimula ng magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod, ngunit kahit na ang mga sintomas ng stress ay unti-unting hamupa pagkatapos ng isang lasa. Napataas ang kilay ni Gustav sa gulat sa pagbabago. Sa wakas, pagkatapos niyang matuklasan ang mga halamang gamot sa pamamagitan ng panlasa, nagtanong siya. Maaari ko bang tanungin kung ilang halamang gamot ang ginamit mo para sa tonic na ito, Mr. Larsen? 79 na uri ng halamang gamot, Matthew matapat na sabi. Kahanga-hanga. Nalampasan mo ang maraming matatanda, at 85 halamang gamot lang ang aking nakikilala. Pagkatapos, binigyan siya ni Gustav ng isang ngiti ng pagsang-ayon bago inubos ang alak sa isang lagok. Hindi na siya nagtanong tungkol sa natitirang 14 na sangkap na hindi niya matukoy dahil iyon nga Matthew's secret recipe, at ang pagtatanong tungkol dito ay isang malaking bawal sa kanilang industriya. Pagkatapos magsalita ni Gustav, ang sino mang may alam tungkol sa medisina ay nabigla. Isa itong alak na gawa sa 79 na sangkap. Tonic lang ba ito? Hindi magiging kalabisan kung tawagin itong panlunas sa lahat. Ngayong napilitan silang harapin ang realidad matapos marinig ang patoto ng isang elder ng CAUMP, lahat ay matatanggap lamang ito bilang katotohanan. Kabanata 2147. Ang isang mapagmasid na tao ay mapapansin na ang mga tao mula sa CAUMP ay mas energetic at napuno ng sigla pagkatapos ng inumin, na higit pang naka-highlight sa mga pambihirang epekto ng alak. Matapos maubos ni Gustav ang alak, nagulat siya sa mga epekto nito. Alam niya na ang pagpino ng mga table tas ay isang hindi kapani-pani walang nakakapagod na bagay sa isip, at ang ilang mga table tas ay nangangailangan ng refiner na mapanatili ang isang mataas na antas ng pagka-alerto sa mga araw sa pagtatapos. Ang pinakamaliit na pagkagambala ay maaaring maghugas ng lahat ng gawaing ginawa dati sa alisan ng tubig. Ngunit sa tulong ng alak na ito, lahat ng problemang ito ay madaling malulutas. Nag-isip si Gustav at umaasang nagtanong, Mr. Larsen, marami ka pa bang alak na ito? Ipagpapalit ko ito sa youthful pill mula sa CAUMP. Natigilan ang lahat at nagtaka kung nalulong si Gustav sa alak nang marinig ang mga salitang iyon. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ang youthful pill ay mahusay sa pagpapanatili ng kabataang hitsura, ngunit ito ay higit pa sa mahirap na kumuha ng isang solong ng tabletang ito. Bilang isang resulta, ito ay nagdulot ng mga kababaihan sa buong mundo na lubos na baliw. Noon ay kang nakakatakot na katotohanan ang bumungad sa mga tuwaw ang halaga ng tonic na alak na iyon matuwiniharap ay malayo sa kung ano ang kanilang naisip. Madilim na eskinita. Peking alak. Ang pag-uugali ni Gustav ay katulad ng pagtataas ng kamay Matthew's behalf and slapping it sa mga taong nang-iinis sa kanya kanina. Tungkol naman sa youthful pill, Matthew ay labis na interesado dito dahil naisip niya na ito ay isang magandang regalo para sa kanyang asawa, Sasha. Sa kasamaang palad, natapos na niyang gamitin ang mga sangkap na mayroon siya. Bukod dito, humiling din siya ng isang tao na ipasa kay Hildegard ang dagdag na bote. Kaya, nailang na lamang niya ang kanyang loan nang walang magawa. Nakakahiya, napabuntong hininga si Gustav sa pagkabigo, at inalok sila ng mapagbigay na matandang Mr. Bane ng isa pang bote ng alak. Old Mr. Bane regarded ito bilang isang pabor sa Matthew,
At ang piging ngayon ay naging isang gawa na may matno bilang pinuno ng lalaki. Habang ang iba ay nanunood sa inggit at paninibugho habang pinaulanan siya ng pagsamba ng matandang Mr. Bane. Tungkol naman sa renewal pill, sinulyapan ni Old Mr. Bana Matthew, na pumikit at dahan-daang umiling. Agad na naunawaan ng una na ang tableta ay hindi sinadya na ibunyag sa publiko. Nakakahiya, napabuntong hininga si Gustav sa pagkabigo, at inalok sila ng mapagbigay na matandang Mr. Bane ng isa pang bote ng alak. Old Mr. Bane regarded ito bilang isang pabor sa Matthew, at ang piging ngayon ay naging isang gawa na may matno bilang pinuno ng lalaki. Habang ang iba ay nanunood sa inggit at paninibugho habang pinaulanan siya ng pagsamba ng matandang Mr. Bane. Tungkol naman sa renewal pill, sinulyapan ni Old Mr. Bana Matthew, na pumikit at dahan-daang umiling. Agad na naunawaan ng una na ang tableta ay hindi sinadya na ibunyag sa publiko. Samantala, tuwang-tuwa si Roxanne nang makita ang natulala at nakabusangot na mukha ng lahat. Iyon ay dapat magturo sa inyo ng isang aralin para sa pagpili sa mato kanina pa. Masaya niyang naisip. Sa kasanmaang palad, bago siya makapagsaya sa pagtatagumpay, ang mga bagay na sinabi ng matandang Mr. Bane sa susunod na segundo ay labis na ikinadismaya niya kaya natapakan niya ang kanyang mga paa. Matthew, dahil alagad ko na kayo, para na kayong anak at mga pamangkin. Halika at samahan mo ako sa mesa ng host. Hindi. Kang matunaging alagad ni Lolo, magiging kapareho siya ng henerasyon ng tatay at mga tiyuhin ko. Natatakot na natauhan si Roxanne, habang nananudmat na tumayo at paced composed to the host table. Bigla siyang tinamaan ng gulat. Kung mangyayari iyon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Napaisip siya, tumakbo sa tabi ng lolo at hinawakan ang braso nito. Kahit na natatakot siya sa makapangyarihang asal ng matandang Mr. Bane, wala siyang pakialam kapag dumating na ang mga bagay sa puntong ito. Hindi po, lolo. Kung mangyari ito, kailangan kong tugunan matubilang tiyuhin ko pagkatapos nito at ayoko ng ganoon, hangan niya habang nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Halos maduraj ang puso ng mga bisita lalo na ang mga binata sa eksenang ito. Nag-react siya ng ganito dahil nag-aalala siya na walang pagkakataon na magkaroon siya ng romantikong relasyon mato dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa pamilya. Sa kabilang banda, pinandilatan ng mga matatandang bisita Matsume hinanakit sa kanilang mga mata nang maupo siya sa host table. Mula ngayon, siya ay magiging alagad ni matandang Mr. Bane, at ang kanyang katayuan ay sapat na upang maging kapantay ng lahat. Hindi lang siya nanalo sa pabor ng matandang Mr. Bane, kundi palihim din niyang nakuha ang puso ni Roxanne, ang munting prinsesa ng Bane family. Ano ang ginawa sa Earthmat gawin upang namayhatid sa kanya ang lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito sa isang pinggan na pilak? Marami sa karamihan ang nakaramdam ng matinding saksak ng kapitan sa kaisipang iyon at maingat na napahawak sa kanilang mangga dibdib sa pagkabigo. Kabanata 2148. Bago ito, hindi naisip ng matandang Mr. Bane ang puntong ito at napagtanto na lamang niya ang problema pagkatapos siyang paalalahanan ni Roxanne. Gayunpaman, inukit na sa bato ang sitwasyon, kaya napangiwi siya habang nag-iisip ng solusyon. Napansin ni Marisa na napahawak siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. So, she covered for him by suggesting, "Roxy, hindi ka ba naghanda ng sayaw para sa handaan ko ngayon? Bakit hindi mo kami masilaw sa performance mo, at hahayaan kong sabihin sa iyo ng lolo mo ang solusyon sa pag-aayos na ito mamaya?" Kahit na ayaw niya Matthew, natuwa siya kay Roxanne, at naduraj ang puso niya nang makita siyang malungkot. Masunuring pumunta si Roxanne upang maghanda para sa kanyang sayaw. Matapos marinig ang mga pagtitiwala ni Marisa. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na wala siyang kaunting pagdududa sa kanyang puso. Lang minuto ang lumipas, ang mga ilaw sa bulwagan
Sa ilalim ng spotlight, si Roxanne, na nakasuot ng tradisyonal na mahabang damit na may mahabang manggas, ay nakatayong mag-isa sa gitna, at nagsimulang tumugtog ang tradisyonal na musika. Gumalaw siya at umindayog ng maganda habang sinasabayan ng matahimik na musika. Kaakibat ng kanyang magandang mukha, biglang bumilis ang tibok ng puso ng mga binata sa silid nang mapagmasdan siya ng may paghanga. Ang kulay pilak at malambing na musika ay nagpalabas na parang isang diwata ang sumasayaw sa earth. Nang ang lahat ay natulala sa pagtatanghal. Marahang iwinagayway niya ang kanyang mga payat na braso. Na ginawang lumilipad na mga bahaghari ang kanyang manggas na tumama ng malakas sa leather drum, at umalangaw-ngaw sa bulwagan ang ungol mula sa drum. Habang ang mga karaniwang tao ay nanunood lamang ng pagtatanghal ng may pagkamangha, ang mga eksperto ay pinapanood ang kanyang mga kasanayan. Nang ang mahinang dagandong ay umabot sa tainga ni matandang Mr. Bane, naisip niya sa pagkamangha. Hindi ba ito ang cloud-chasing sleeves mula sa 21 Sword style ng aming pamilya? Ang puso ng estilong ito ay upang pagsamahin ang steeliness sa flexibility at itago ang nakamamatay na layunin sa loob. Bagamat hindi ito ang pinakamakapangyarihang galaw sa mga estilo ng 21 Sword, ito ang pinakamahirap intindihin. Nagningning ang mata ng matandang Mr. Bane sa realisasyong ito dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang panganay na apo ay may ganoong talento sa martial arts. At the same time, bigla siyang nagkaroon ng idea kung paano niya malulutas ang generation problem between Roxanne and Matthew. Sa pagtatapos ng kanta, ang matikas na sayaw ni Roxanne ay bumihag sa puso ng maraming kabataang lalaki sa silid, at ang kanyang mga talento sa martial arts ay namangha rin sa mga tao. Lola, hiling ko sa iyo ang mabuting kalusugan at kaligayahan araw-araw. Nakangiti si Marisa hanggang tainga habang pinupuri, magaling, mahal kong anak. Malamang pagod ka. Halika, maupo ka sa tabi ko. Pampered, outspoken, at matapang, ito ang munting prinsesa ng Bane family. Si Roxanne ay may maliliit na butil ng pawis sa kanyang mukha nang lumapit siya sa kanyang mga lolo't lola at nagtanong, paano ako? Sa likod ng mga salitang iyon, gusto niyang tanungin sila kung ano ang kanilang gagawin tungkol sa pagkakaiba ng mga henerasyon sa pagitan niya at Matthew. Ngunit walang sagot si Marisa sa kanyang tanong at hindi umimik. Kinaladkad ko na ang oras para sa matandang ito. I'll let him to take care of the rest, she decided kasi hindi niya kinaya nung binato ni Roxanne ang stubborn fit. Sa kanyang pagtataka, nakaisip talaga ng solusyon si Old Mr. Bane. Narito, Roxy. Ito ang clouds from the sleeves. Sana ay magsanay ka ng masigasig. Tinitigan ni Marisa ang dilaw na pabalat na martial arts guide at nag-isip ng may pagkataranta. Hindi ako makapaniwala na ang stick in the mud na ito ay talagang nagbibigay ng kakaibang martial arts ng pamilya. Kay Roxy. Lingid sa kanyang kaalaman, tuwang-tuwa si Old Mr. Bane sa biglaang pagpapakita ng talento ni Roxanne sa martial arts. Sa mga talentong tulad niya, baka malayo ang mararating niya sa martial arts world. Siyempre, ito rin ang naging solusyon niya sa generational issue. Nakatitig lang si Roxanne sa martial arts guide na nalilito. Hindi ito ang aking pinakamalaking pag-aalala ngayon. Nang maunawaan ni Roxanne ang sitwasyon, ang kanyang mukha ay nabasag sa isang maliwanag na ngiti. Salamat, Master Lolo. Magbabago na ako, sabi niya at napatalsik siya sa kanyang hakbang. Walang magawa ang matandang Mr. Bane habang matamang nakatingin sa kanyang malikot na pag-uugali. Itong batang babae. Kabanata 2149. Bago itinapon ng katulong ang mga kahon ng regalo sa basurahan, hindi na nila napigilan ang kanilang pag-usisa at binuksan ito upang silipin. Gayunpaman, kung ano ang dumating bago ang kanilang paningin ay ganap na naiba mula sa kung ano ang Old Mr. Bane na saksihan kanina. Sa kasalukuyan, ang medicinal wine sa bote ay Lane sumangaw sa manipis na hangin, habang ang iba pang mga regalo sa kahon ay naging pulbos. Tungkol naman sa Matthew, handa na siyang magpaalam matapos ang piging.
Sa kaarawan. Patawarin mo ako, Master Bane. Mag-leave muna ako. Bibisitahin ulit kita kapag libre ko. Tumango ang matandang Mr. Bane. Sige sige. Umuwi at magsanay ng mabuti sa panahong ito. Ikaw ay lubos na mahuhusay sa parehong medikal at martial arts sa iyong sarili. Kaya naman, umaasa ako na makakapagtanghal ka ng maayos sa dalawang kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang walang katulad na henyo na nagtagumpay sa medikal at martial arts ay hindi kailanman umiral noon. Baka sa mukha niya ang mahinang pag-asa habang nagsasalita. Talagang susubukan ko ang aking makakaya pangako, Matthew. Bagamat marami sa Bainbridge ang tila binabati nila si Old Master Bane sa pagtanggap sa akin bilang kanyang disipulo, sa kaibuturan ko, alam kong makakaharap si Old Mr. Bane ng maraming kritisismo. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang isara ang lahat ng kanilang mga pagdududa ay ang koronahan ang aking sarili bilang kampyon sa dalawang kompetisyon na ito. Tumango ang matandang Mr. Bane pagkatapos niyang marinig Matonga salita ni. At the same time, alam niya kung ano ang Meren Matusep ni. Pero hindi katulad Matthew, wala siyang pakialam sa opinion ng iba. Sa kanyang pananaw, hindi kailangang ipasa ng mga Banes ang mga hatol ng iba para sa kanilang mga aksyon. Sige. Iyon lang para sa araw na ito. Magkakasama ulit tayo next time. Gayon din, ngayong naging alagad ko na kayo, tandaan ninyo na hindi ka na nag-iisa. Kaya, kung sakaling makatagpo ka ng isang bagay na hindi mo malulutas, pumunta ka lang at hanapin ako sa Bane Manor, sabi ng matandang Mr. Bane habang tinatapik-tapik, Matthew sa balikat. Nakangiti man siya ay hindi na ito kasing genuine gaya ng dati. Sa halip, may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ito ay malinaw sa matunaw walang alinlangang naapektuhan ang mood ng matandang Mr. Bane sa mahiwagang mga kahon ng regalo na dinala ni Albert sa handaan kanina. Anuman, dahil tikom ang bibig ni Old Mr. Bane tungkol sa bagay na ito, Matthew natural na hindi na niya kailangang usisin pa, kaya umalis siya pagkatapos niyang magalang na magpaalam sa Banes. Gayunpaman, may hamarang sa kanya bago siya lumapit sa Renew Pharmaceuticals. Tito Billy. Kaagad pagkatapos na nakita niya si Billy, nahulaan na niya ang layunin ng pagbisita ni Billy. Pagkatapos ng lahat, dumating na si Brittany sa Bainbridge. Kaya naman, bilang kanyang ama, tiyak na mag-aalala si Billy sa kanyang kaligtasan. Gaya ng inaasahan niya, agad na nagtanong si Billy, okay na ba si Brittany ngayon? Ayos na ang lahat. Siya nga pala, Tio Billy, bakit hindi mo nakilala si Brittany ngayong nandito ka na? Kung sasabihin ang katotohanan, Matthew ay labis ding nabahala sa pag-aatubili ni Billy na makipagkita kay Brittany nitong mga nakaraang araw. Natatakot siyang hindi siya makasagot ng tanungin si Connie Brittany tungkol sa sitwasyon ni Billy. Upang Matthew's dismay, Billy declined. Hindi na kailangan yun. Hindi maginhawa para sa akin na makilala si Brittany sa sandaling ito. Pagkatapos ng mahabang pag-aalinlangan, Matthew nagpahayag ng kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng pagtatanong, Tito Billy, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mga gawain? Baka matulungan kita. Napangiti si Billy at umiling pagkatapos niyang marinig iyon. Hindi ko kayo madadami dito, lalo na't ang kabilang partido ay ang first rank. Aristokratikong pamilya ni Cathay, ang mga Nolan. Pagkasabi noon ni Billy, Matthew agad na nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Kabanata 2150. After a long chat, nagkwento si Billy matutungkol sa alitan sa pagitan niya at ng mga Nolan. Malaki na si Brittany ngayon. Bilang asawa at ama, may mga bagay na kailangan kong tapusin. At saka, ang aking Panginoon. Biglang huminto si Billy. At isang matalim na tingin ang makikita sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang kanyang Panginoon. Isang lalaking nakamit ang napakataas na taas sa martial arts at palaging gumagawa ng mga bagay sa estilong hindi maintindihan ng iba.
Kalimutan mo na ito. Walang saysay na pag-usapan natin ito. Ingatan mo akong mabuti si Brittany. Siyempre, bantayan mo rin ang sarili mong kaligtasan, tapik ni Billy Matthews balikat pagkasabi niya ng wish niya. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay nawala kaagad matdong gumatani. Nang muling lumitaw si Billy, nasa ibabaw na siya ng isang sanga ng puno, na 10-10 metro ang taas. Tahimik niyang tinitigan ang kalapit na bakuran ng Renew Pharmaceuticals ng matagal bago unti-unting sumilay sa mukha ni Billy ang isang ngiti na may bahid ng pagmamahal. Pagkatapos niyang titigan ng matagal ang eksenang nasa harapan niya. Tuluyan na siyang umalis ng walang bakas. Tungkol naman sa Matthew, na nanatili sa lugar, siya ay nawalan ng mga salita. Mula nang isiwalat ni Billy ang sikretong itinago niya sa nakalipas na 20 o higit pang mga taon, alam niyang malapit nang matapos ang madugong awayan sa pagitan ni Billy at ng mga Nolan. Hindi banggitin, Matthew nagkaroon ng mahinang pakiramdam na inaayos ni Billy ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang mga salita kanina. Matthew ay walang kapangyarihan kahit na gusto niyang tumulong. Pagkatapos ng iyahat Matthew ay half-step grandmaster level martial artist lang. Sa lakas niya, tiyak na mabibigo siya kung sasabak siya sa unang rank na aristokratikong pamilya ni Cathay. Samantala, sa bakuran, ito man ay salamat sa kanyang masigla at optimistikong personalidad o sa kanyang kagandahan, nagtagumpay si Brittany na makisama ng husto sa lahat ng mga alagad ng nakatagong sekta sa loob lanmang ng ilang araw. Brittany, sinasabi ko sa iyo, ang Tower of Babel sa Shrewsbury Valley Sect ay 79 na metro ang taas at may kabuuang 33 palapag, na sumisimbolo sa 33 celestial level. Bilang karagdagan, masisiyahan ka sa malawak na tanawin ng buong Shrewsbury Valley Sect kapag nakatayo ka sa tuktok ng tore. Puno ng pananabik ang kumikinang na mga mata ni Brittany habang nakikinig kay Roland na nalinaw na inilalarawan ang magandang tanawin ng Shrewsbury Valley Sect. Para naman kay Easton, na nasa paligid ni Brittany, isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan ang agad na pumasok sa kanyang puso nang makita siyang nabihag sa kwento ni Roland. Ano ang maganda sa Shrewsbury Valley Sect na puno ng mga halamang gamot? Miss Brittany, ang Mountain Breeze Sect ay talagang nangunguna sa chart sa mga tuntunin ng magandang tanawin. Tanawin. Ang kaakit-akit na tanawin ng mga bundok at ilog na mapapansin mo kapag nakatayo ka sa tuktok ng pinakamataas na taluktok ay magpapahanga sa iyo. Not to mention, marami tayong ibon at talon. Samantala, ang natitirang mga alagad ng mga nakatagong sekta ay tumangging madaig. Sunod-sunod silang nagsalitan sa paglalarawan ng magandang tanawin ng kani-kanilang nakatagong sekta. Bilang isang resulta, ang korona ng prinsipe ng Mightwater ay maaari lamang manood sa pagkabalisa. Nako, wala na siyang magagawa. Hindi niya kayang ipagmalaki ang populasyon ng Mightwater kay Brittany, kung hindi, magiging katatawanan siya sa mga disipulo. Habang inilarawan ng mga alagad ng nakatagong sekta na ito ang tanawin ng kani-kanilang sekta, mas nanabik si Brittany na tingnan. Wow! Napaka-divine ng mga lugar na tinutuluyan mo. Kailangan kong tingnan ang mga ito kapag libre na akong maglakbay. Wala namang problema. Miss Brittany, ako ang magiging gabay mo kapag bumisita ka. Isang gabay. Malaking bagay. Personal kong susunduan si Brittany sa kanyang pagbisita. F*** lahat ng kalokohan mo. Brittany, sumama ka sa aming sekta kapag natapos na ang 2 kompetisyon sa Bainbridge. Bakit hindi tayo umalis ngayon? Pagkatapos ng lahat, ang Holy Doctor Competition ay hindi magsisimula ng ilang sandali. Sa palagay ko ay dapat maging maayos ang isang biyahe. Habang nagsasalita sila, mas nakakatakot ang kanilang tunog, na ginawa makaramdam ng labis na pagkahiya. Kasabay nito, hindi niya maiwasang maramdaman na parang napuno ng sigla ng abataan ang kanilang pag-aaway. Tungkol naman kay Brittany, na sa una ay nagpapansin sa mga alagad, agad siyang napatayo nang makita niya ang Matthew. Matthew, bumalik ka.
She cheer habang humakbang paarap at nakayakap matno braso ni walang antala. Ang gayong pagpapalagayang loob ay kahawig ng isang binibini na labis na umibig. Ang mga disipulo ng mga nakatagong sekta ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin nang makita nila ito. Na naglabas ng isang hindi pangkaraniwang nakakatusok na selos sa hangin sa mismong sandaling ito. Salazar nakangiting ngumiti habang pinagmamasdan ang mga kabataang ito sa harapan niya. Bata pa ako dati. Nang maisip niya iyon, hindi niya sinasadyang naalala ang lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Gayunpaman, bago pa siya makapaglakad ng matagal sa memory lane, bigla siyang nagkaroon ng goosebumps. Habang ang lahat ay nahuli, lamang Salazar sanmigaw ng malakas. Sino nandyan? Tulad ng isang shot, figure pagkatapos figure lumitaw sa paligid ng courtyard. Maraming salamat po. God bless. I love mo mahal.